Ito si May Fatima Tagaktak, 18 years old at isang grade 12 student sa Buanoy National High School sa Cebu. Noong September 19, 2024, bandang alas 12 ng hapon, umalis si May Fatima sa kanilang bahay habang parehang wala ang mga magulang nito. Sa isang interview, sinabi ng ina ni May Fatima na nagpaalam ito sa kanya na pupunta sa school para mag-dance practice. Ngunit, may iba pa palang lakad si May Fatima. Pakinggan ang magkaibang interview ng mga magulang ni May Fatima. Ang yahag sa pagpanagidan ng yan gahapon gun ana na siya na ko nga kanang wala ka ra ba ko ma alas 10 na siya nananghid ing unsa man asa man ika nga wala mo may klase ingon siya nga practice sayaw ding ana human ato nag-ilis ato siya ning ana man siya nga makanang magnaay kami na ko may tugasa man na siya katubong kuan ko katong siman nga Nagpahibalo siya nimo nga naa siya miton. ning ana siya sir Ikaw gyud may gipananghinan gyud ay ka nga naa siya kamit. sa to ang mga maghudi nga mga dalaga sir Oo. nga na ko nga ayo kay wa ka kailaan na scam pa lang na ikaw hilig kang mga tan-aw sa mga post-post ba daghang kay nga missing wa ka kailaan na wa ta kakita pasindag picture animal mo sir yan ko asa yung account di siyang wala lagi picture ma kanang kuya surprise na daw ay ko asa man ka siya nga mag-meet gani ni sa kuan sa ana sa Grand Mall din pag Nag-isgot siya nga makita sila sa mall. Oo, sila mag-meet sa Grand Mall din. Ang inaharap ang nagsuot ng mga manggot sir, may pangira na kung nabaho mo ko sir. Dayon. Ako may pakulita ko nga, pag biin na ako, mga alas 6, kung asama siya intimadahin sa tuwag ko sa inahan niya. Tuwa ko sa kuan, nasa eskwelahan, na-practice at sayaw. Hindi nagpaawat si May Fatima sa sinabi ng kanyang pamilya na umiwas at huwag na makipagkita sa chatmate. Dahil hindi ito lubusang kilala ng dalaga at hindi rin ito nagbigay ng pictures. Ang nakatulak kay May Fatima para tagpuin ang chatmate na si Man ay ang mga pangako nitong bibigyan siya ng cellphone, pera at pag-aaralin pa siya. Hindi na nakauwi si May Fatima sa bahay nila at hinanap pa nga siya ng kanyang ama. Sabi nito, Tingal man ko, lapit man las 8. Las 8 na nga rin pasada ng atang. Karon man ko ka pangin abo at na. Kundi isabay ko to motor ko to sa kuan, Buanoy. Ngitay ta mo sa bata. Wa niya na mention sir kung asa sila dapita mo practice. Wa mo ko sir, Hindi ko ra gyud practice og sayaw, mo gyud nahibawaan. di kadua di mo kun makuntar mo. First time pa to sir nga ningon siya nga mo practice og sayaw. Kaduharan ko dungo ka mo practice ayo pero muli ra man sir. So nagdaho labis-labis ang pag-aalala nito na hindi na nakauwi ang anak. At nung sumunod na araw, September 20, 2024, may nakita silang isang post sa Facebook at namukhaan ng ama ang sariling anak. Tapo muli na. Yung ano di ay. Pabay na kita tatay ni tawag bata sir. Taon. Inuwi at taon. Hindi na niya naabutan ang bangkay ng anak sa mismong lodge kung saan nangyari ang pamamaslang. Dumiretso na siya sa purinarya kung saan nakita niyang wala ng buhay si May Fatima. Bandang 8:30 ng umaga, nadiskubre ang walang buhay na katawan ni May Fatima sa loob ng isang lodging house sa Toledo City. Ayon sa room attendant, 12 hours na nagpabook ng check-in ang suspect, kasama ang biktima. Pumasok sila sa lodging house ng alas 3 ng hapon at nung alas 3 na madaling araw na dapat sana ay check-out time na nila, nag-extend ito ng ilang oras para maghintay ng umaga. Nung naubos na ang extended na oras ay kinatok ito ng room attendant, ngunit walang sumasagot. Napilitan ang room attendant na buksan ang kwarto at akala niyang tulog lamang si May Fatima dahil nakahiga lang ito sa kama. Paulit-ulit niya itong tinawag, ngunit hindi ito sumasagot o kumikilos man lang. Doon na nagdesisyon ang room attendant na tawagin ang kanyang kasamang staff at nadiskubre nilang wala nang buhay si May Fatima. Ang suspect naman na kasama ni May Fatima, hindi na nila mahagilap at hindi rin nila napansin na umalis pala ito. Nakakaawa si May Fatima. Nakabusakal ang kanyang bibig, nakatali ang mga kamay at paa. Dahil sa isang CCTV footage na lumabas sa unang pinuntahan ng biktima at ng suspect ay agad nakakuha ng mukha ng suspect ang ating kapulisan. Sa CCTV footage, makikitang magkasama ang biktima at ang suspect na pumasok at nag-inquire sa lodging house. Sinabi ng attendant na naghahanap ang suspect ng room for rent pero sinabi niyang wala silang room for rent kaya umalis ang dalawa. Sinabi nila na noong nag-viral ang isang post patungkol kay May Fatima ay agad nilang ni-review ang CCTV footage nila sapagkat parang kamukha noong babae ang nagpunta sa kanilang establishmento at hindi nga sila nagkamali. Ang kasama ni May Fatima ay ang kanyang chatmate na nagpakilalang si Man. Nakilala lamang ito ng biktima sa pamamagitan ng FB.
Kahit na pinagbawalan ng paulit-ulit si May Fatima, ay tumuloy pa rin siya sa pakikipagkita sa sospek. Sobrang dinamdam ng pamilya ni May Fatima ang nangyari sa kanya. Hindi nila lubusang inakala na ganon ang kahantungan nito. Nilabas ang picture ng sospek at agad kumalat sa social media at natukoy na rin ang pagkakakilanlan nito. Ang sospek ay si Lorben Kabugsan Larot na gumagamit ng alias Richard Kabugsan. Hindi ito seaman, kundi isang dispatcher ng taxi sa Pier 1 sa Cebu. Nangungupahan din ito sa mismong lugar. Hindi rin ito basta lang ordinaryong tao dahil ang suspect ay wanted na pala sa Misamis Oriental. Tal na pagpatay sa ama nito noong June 7, 2023. 21 taga ang natanggap ng ama nito na isang retired police. Nailibing na si May Fatima. Ngunit ang suspect ay nananatili pa ring malaya kaya nagsagawa ng manhunt ang kapulisan natin. Malungkot man ang nangyari kay May Fatima, sana ang kanyang biglaan na pagpanaw ay magdulot ng maganda sa mga kabataan natin ngayon. Sana ay makinig kayo sa mga sinasabi ng magulang nyo at huwag magpadala sa nakilala nyo lamang online. Huwag nyong masamain ang sinasabi ng inyong mga magulang o mga nakakatanda dahil hindi naman para sa kanila ang ginagawa nila, kundi para sa inyo. Walang magulang ang naghahangad ng kasamaan sa mga anak, kaya laging makinig at sumunod para sa inyong kaligtasan.